Guys, na amo baby guys. Wala ila mama guys. Wala pa nauman si tita sa kasaba chips kay naay among baby. Wala iyang mama, nagtubong iyang mama. Nagadto sa balinguan. Sumuod ay ni tanan ang akong kasaba chips nga giluto mga maninay. Sangkatutak nga order. Oh, napa. So, yan po lahat yung kasaba chips na naluto ko. Tapos na po ako magluto ng kasaba chips. Yung pagsilyo na lang para ma-close ng maayos. Magiging safe yung aking product na kasaba chips. Ang hindi ko pa natapos dahil meron kaming bibi iniwan dito, tapos nagiyak-iyak siya kaya sayaw-sayaw ni tita. Binalot ni tita, binalot ko yung kamay kasi iyak nang iyak, tapos ginagalaw niya yung kamay niya. Ayan, natulog na. Sana hindi na umiyak ulit. Marami po yung mga almost 300 packs po lahat, kasama na yung maliliit yung aking na gawa na kasaba chips. Ayan. So, meron na akong chili barbecue, yung hindi ko na lang na ipack. Konti lang yun, mga siguro mga 5 pack lang yun kasi sample lang naman yun. Tapos yung mga coated, tapos ko nang ipack. Andito na lahat, pati yung cheese, tapos ko na rin ipack. So, ang gagawin ko na lang dito is i-ano ko na lang siya, i-sell ko na lang siya sa seller. No, yan na lang. Tapos, hindi ko na lagyan ng sticker, or siguro lagyan ko ng sticker para maubos na yung sticker, mabago na yung sticker ko. Meron pa akong konting sticker na natira. Ilalagay ko yan ngayon sa kasaba chips para maubos na lahat yung sticker at mabago na rin po yung design ng sticker ko. Ngayon, magsayaw-sayaw muna kami kasi wala pa si mama. Pumunta ng bayan si Mama Ging para makapag-vlog. May binili din. Kaya tita muna yung bantay. So guys, kalalabas ko lang. Ngayon lang talaga ako nakalabas ng bahay. No. Tapos, ano ba itong dumi na to? Kailangan kong diligan yung aking halaman, yung aking mulberry, dahil hindi ko to nadiligan kaninang umaga dahil sa sobrang busy ko po ng pagpapaking na aking kasaba chips. Naku, kawawa, mag-ano sila, baka mamatay sila. Dapat ko pala tong diligan na araw-gabi para maiwasan talaga na mamatay. Sobrang busy ko. Ngayon lang talaga ako nakalabas. Actually, hindi pa ako tapos sa asikaso ng mga order, pero mag-ano na lang ako, magsi-sell na lang ako. Sell na lang po yung kulang. Iniwan ko muna dahil didiligan ko muna itong aking mulberry. Kasi yung iba, nag-action sila na maano yung dahon. Nakalimutan ko man to diligan kaninang umaga. Nag-action talaga, mamatay to sila kanina ba, yung dahon nila nagluya.
dahan ko lang muna silang bukas maipa-deliver ko na po, maipa-ship ko na po yung mga orders na kasabat chips, mga maninay. Alam nyo ba, ang hirap talaga magnegosyo, pero kailangan talagang magkayod ni maninay para may maipakain sa mga anak ko. And I'm so blessed talaga mga maninay dahil napakalaki po ng order ko ngayong linggo na to. Marami po yung yung ipa-ship ko, isa, dalawa, tatlo lang naman. Pero yung sa Davao is marami po yun, bali 200 pieces po yung sa Davao. Tapos yung sa Bohol 20 pieces. Tapos yung sa Cebu 20 pieces din. Then yung mga suki ko dito, sinali ko na rin yung pagluto para isahan lang yung pagluto ba. Grabe talaga ang lamok. Ang laki ng ang lalaki ng mga lamok. Namatay na yung grabe talaga yung lamok mga maninay. Hala, namatay na yung yung grapes. Meron kasing grapes dito na hindi ko na itanim. Yung lamok sobrang nakaka-stress. Asa na ba yung ito dito? Tapos, yung barbecue flavor ko, naglagay ako sa mga nag-order, naglagay po ako ng free test kasi papatikman ko sa kanila kung okay ba yung lasa, dapat bang bawasan or dagdagan ng barbecue mix or cheese flavor, ganun. So, sa free test muna, nagbigay po ako ng free test sa chili barbecue. Meron po akong chili barbecue kasi meron po akong crackers na chili. Nagluto ako tapos nagtimpla ako ng chili barbecue na flavor. And then naglagay ako sa bawat nag-order, naglagay ako ng free taste. So sana po ay magustuhan nila and hihingin ko yung mga nila, feedback nila. Grabe talaga yung lamok, as in kahit sa lips kinakagat na ng lamok. And kay Madam kay Junix, yung nag-order sa akin ng kasabat chips na sa Cebu na gusto mag-order ng
honey. Hindi po ako sure na makakapag-shape ng honey dahil Cebu malayo. And then yung kailangan ko doon guys is kailangan kasi siya ng styrofoam. Pag malayo, styrofoam kasi yung paglagyan. Tapos kailangan kong i-shore yung buti. Hindi siya yung babasagin, dapat plastic kasi pag babasagin kasi siya, may posibilidad na puputok po yung buti, like yung lapad. So pag nilak mo yan ng mahigpit, puputok yan kasi nagbabubbles kasi yung honey pag na yugyug. Nagbobubbles yun. So pag bubbles yun, parang nagbubula ba? Ganyan yung pure honey. Pag nayugyog siya, bumubula yan. Tapos umaakyat yung bula hanggang sa puputok siya pag mahigpit yung takip. So magtatanong ako ng GNT kung okay ba sa kanila or mag-a-accept ba sila ng mga ganyan na delivery, kasi napakaano ng honey pag pinadeliver mo. Kasi nung nagtanong ako once sa LBC, nag-a-accept naman sila, pero kailangan daw yung paglagyan styro box yung paglagyan para in case na puputok, walang madamay na ibang items. Pag as in safety ba yung safety yung bote. Yun yung ng LBC, nag-a-accept sila, pero kailangan pang mag-effort na bumili ng styro box, yung paglagyan ng honey. Napakalaki po ng gasto ng pag nagpa-deliver ka ng honey guys. Kaya I'm not sure kung makakapagpa-deliver kami, pero magtanong ako sa GNT. Magsubok ako na magtanong bukas kung mag-accept ba sila ng honey delivery. Kaya kung mag-accept sila, tapos sasabihin lang kung ano yung mga dapat lagyan, magpapa-deliver tayo sa mga nag-order sa akin ng dugos. So andyan si Papa guys, nagluto yan siya ng ulam, paksiw na balo. So nandito sa lamesa yung mga kasaba chips at ito ay barbecue flavor, merong cheese flavor. So ang ginawa ko, kasi wala akong sticker sa barbecue at cheese flavor, nasa puwitan ko po nilagay yung kung anong flavor yung nasa loob. So ito po ay cheese, ito naman ay cheese chili barbecue flavor ito. So yung ating chili barbecue flavor mga maninay is 35 grams 20 pesos. Kung 10 yung bibilhin mo, 20 pesos po yung price. Pero kung 5 lang yung bibilhin mo, automatic 25 po yung price ng ating chili barbecue flavor. Mga maninay, yung chili barbecue natin is 35 grams. Yung cheese flavor naman is 40 grams yung 25 pesos. Ganon din siya. Kung 10 yung bibilhin mo, 20 lang yung bigay ko. Pero kung hindi aabot ng 10, 25 automatic yung presyo ng ating kasaba chips. Yung cheese flavor natin is 40 grams po yung ating 25 pesos na cheese flavor. Yung coated sugar naman natin na flavor is 55 grams ang atuang 25 pesos. So ganun pa rin yung natin pag hindi umabot ng 10
piraso, automatic 25 pesos po yung isa. So, 55 grams po. So, hindi sila pareha ng grams mga maninay. Paiba-iba po yung grams kasi iba-iba din naman yung flavor. Medyo marami yung 40 pesos na, yung 40 grams na cheese ay napakarami na talaga mga maninay. Hindi ka na magsisi nito. O, pwede mo itong ibenta 35 pesos kung nasa malayo ka. Pwede mo itong ibenta 35 pesos, promise. Pwede mo siyang ibenta ng 35 pesos. Kung bibili ka ng 20 pesos, ay 20 packs, so tag 20 lang yung bigay ko. O, ibenta mo siya ng 35, meron ka ng 15 pag nasa malayo ka. Para yung shipping mo, mabawi mo rin at makaginansya ka. Kayo na pong bahala kung magkano yung ipatong nyo. Wag lang yung masyadong mahal para maubos talaga yung paninda ninyo. Kasi pag mahalan nyo ng husto yung presyo, hindi po bibili yung mga tao niyan. No? So, dapat tama-tama lang yung presyo na hindi mabigat sa bulsa ng mga mamimili. Manay palit mo. Sa? Kasabat sip. Kinsa man? Ubus. Kapila? 25. 25 o 25. Ay, guma. Oh. Ang pila man na. Ikaw ng 40. Nge. Oh, ay gon. Andi man daw. Ano yan? Isa naman eh. Unsa man na ada ayusin siyo? Piso. Kaluoy isad. Anyo kuno. Ala! Anyo kuno guys. Kaluoy isad. Piso. Pulutan nila guys. Wow, Unsa na pulutan niyo? Ay palabaw na gamay. Sika na dinda. Ayatod si Inday nga. Hindi, Inday. Priscilla? Hindi. Kinsa man Inday? Haspi. Inday asawa ko koy? Ay Ako haspi. lalab. Lagi. Si Presi Vlog pala yung bibili. Sige, panyo. Panyo na to kay palit ko no siya. Pila ka mo? Duha na lang. Tag 25 Ignacy ha. Utangan siya 10 pesos. 10 piso. Andi man. Oh, ayan Uy, nyo hanyo. ah. Uy, hanyo. Right, ika na. Bright ko na kayo. Mama, hanyo ko no. Duha ka bagi palit niya hanyo. Sige na lang, pahanyoon na lang. Oh, para makatilaw pud sila. Oh. So, ayan na guys. Meron ding nag-ano sa akin, nag-message sa akin sa Messenger. Kuryente lang namin. Mag-order daw siya kasi subukan daw niya magbenta doon sa, kasi yung tindahan niya malapit sa eskwelahan. Mag-ano daw siya doon, mag-display daw siya doon. Kaya sabi ko sa kanya, sabi niya mag-try daw siya yung maliit na lang para kaya ng mga tao. Tapos na po ako, nagsiseld na lang po ako. So bukas maipa-deliver ko na tong lahat dahil isi-seld ko na lang to ngayon. So matatapos ko to ngayong gabi, bukas lilipad na to sila sa mga destinasyon nila. Sunday, bibili na naman ako ng balanghoy para mag-molding na naman, para makagawa na naman ako ng maraming crackers ng kasaba dahil meron po akong order na nag-aantay. Kaya thank you so much guys sa mga nag-order sa akin ng kasaba chips ka ng, alam niyo ba yung pakiramdam na meron kang perang natatanggap na galing talaga sa pinaghirapan mo talaga, yung galing talaga sa talagang pinaghirapan mo ng pawis ba, sobrang saya, yung kakaiba yung saya ba na basta yung iba yung kasiyahan na nararamdaman mo maliban dun sa mga ano. Nagpapasalamat din ako sa mga nagbigay sa akin ng blessing, yung mga nagpasobra ng bayad nila. Thank you so much. Nagpapasalamat din ako sa kanila. Lalo akong nagpapasalamat kay God dahil hindi niya ako pinabayaan, laging andyan siya sa akin araw-araw. Yung pagbi-business mga maninay, ang hirap talaga, mahirap talaga kasi nandun na yung pagod, puyat, gutom, kasama na talaga yan pag nagninegosyo ka. Kaya asahan mo na pag nagnegosyo ka, may time talaga na magutom ka, malipasan ka ng oras, may time talaga na
kulang yung tulog mo, kailangan mong matapos yung order. May time talaga na pagod ka kasi kailangan mo matapos agad para makagawa ka na naman ng bago. So, kasama na talaga yan mga maninay. Kaya sobrang saya ko pag merong nag-order sa akin kasi alam kong pinaghirapan ko talaga yung pera mga maninay. So, thank you so much guys sa mga subscribers na ako na nag-order ng Kasaba Chips. Super thank you po sa inyong lahat kasi nakakabili ako ng bigas, nakakabigay ako ng baon ng anak ko araw-araw kasi dalawa yung estudyante ko. Tapos 25 pesos yung baon nila araw-araw. So 250 bawat linggo sa dalawang estudyante ko. So sa isang buwan 1,000. Imagine nyo guys. Tapos yung kuryente ko halos 1,000 yung binabayaran ko isang buwan. May ano pa, may wifi pa ako kasi mas makakatipid ako pag wifi yung ginamit ko kesa data lang yung pa-load ko. Mas okay yung wifi kasi monthly 1,000. Samantalang pag data yung gamit mo, yung 300 na load, pag nag-a-upload ka ng video, hanggang 1 week lang po yan yung budget niyan. Kaya so aabot ng 1 to yung isang buwan pag data yung gagamitin ko. Oh, imagine nyo. So kaya nagtiis na lang talaga ako na hindi ko na pinaputol yung wifi. Kasi si mama nakakaano din sa wifi dahil nagpupupo sila, nakaka-income din sila ng pupo, kakabili ng mga paninda ni mama sa kita niya sa pupo. Hindi man malaki yung kita ni mama sa pupo, at least meron din siyang income every week, no? Sa mga mahilig dyan mag-order ng TikTok, baka yung o-orderin nyo nasa showcase ko, pwede nyo bisitahin yung aking TikTok guys na Maria Shop, yung aking TikTok account. So ilalagay ko yung link dito sa aking video para mas mabilis nyong kita yung TikTok ko. So si J-Lord naghugas na ng plato. Yung mga bata talaga yung pinapahugas ko at pinapapagsaing, pinapaluto ng ulam. Sila yung nagluluto. Kanya, ano yan sila, salitan yan sila ng kapatid niya ni Bless. Si Bless naman yung, pag si J-Lord nagsaing, si Bless yung mahugas ng plato. Nun lang, palitan lang sila. Tapos yung si Bless, marunong na yan magprito ng isda, yan, magprito ng itlog, magluto ng gulay din na yung mga kamuti tops, nagsabaw, marunong na din yan si Bliss guys. Kaya hindi yan sila kawawa pag wala ako dito sa bahay kasi marunong na yan sila magluto. Problema na nila kung hindi sila magluto. Still, nagtatrabaho pa rin ako guys. Alas 8 na ng gabi. Nagsiselyo ako. Hindi pa tapos. Tapos, nandito sa labas, sila Plo-Plo, nag-ihaw sila ng manok dahil ilitsyon nila. So, puntahan natin guys kung ano yung mga ginagawa ng mga ulitaw dani. Sa ilaw natin to. Pinapatay ko kasi yung ilaw sa labas kasi merong solar. Pala sila tapos linis ng manok guys. Isang manok. Hindi pa sila tapos maglinis ng manok kaya balikan natin mamaya.
patayin ang ilaw para makasave ng kuryente. Lika natin yung naglechon guys. Tapos na yung lechon nila. Andyan na yung manok nila ng ilalechon oh. Oh. Tapos nagkapaghaling na si Plo-Plo. Ano sa inyo gipalaman niya? Naman. Sibuyas? Guwapo. Ha? Naman sa mga guwapo. Guwapo. Guwapo rin ka? Kasi pag nagganyan mo day. Amo. Alay. Katunda ko nga kahoy oh. Para kuan dugay maugpas. At yung kalibutoy doon yan ito taran. Yan na ba siya nga. Ingote, yung ko tayo itong manok tayo nga. Digtarang paglaman sa ayaw. Ito na mga talin. Suko siya. Napatay. Kasabaan kang tatay ni mo dai dana. O dai nagsugot nga mag-ihaw og manok. Yung siya nga katoro doon talin. Sugat na siya. Tira dagoy siya eh. Puta na na diya. Unsay gi butang nimo sa tiyan? Panakot. Sibuyas? Ready na ang ilang lechon guys. So yan guys, ready na po yung lechon nila ni Plo-Plo. Antay na lang nila na magbaga ang ilang gihaling. So until karon wala pa ko nahuman. Meron pa dyan sa ilalim, hindi pa nasilyo. Nasa batsa at saka sa basket. Kaya hanggang dito na lang aking video guys. Maraming salamat sa mga nag-order ng aking kasaba chips, nanonood ng aking video at hindi nag-skip ng ads. Good night everyone. God bless us all guys.